Bakit ka nga pala nagpunta dito? Si Olga Conselo. Bakit? Paano siya? Parang ayaw na niya yung pinagagawa mo sa kanya. Ha? Oh, sir. May bisita ka, sir. Bakit? Ano nangyari? Sir, yung bibigay ng statement tungkol sa sumabog na yate ng mga tamunti. Ganon? Ano yan? Boss, dalawang babae ho ang nandun sa yate nang sumabog yun. Hindi ho isa lang. Kailangan kumilos ka na. Madaliin mo na si Carlos Miguel. Para ipagpatuloy niya na yung pagpapagawa dun sa mukha ni Olga. Huwag mo na lang kayang pilitin ng kapatid mo, Consuelo. Baka naman talagang ayaw niya eh. Huwag mo akong pangungunahan. Ako ang mas nakakaalam kung anong nakabubuti para sa kanya. Katatapos ko lang hong linisin yung yate ng mga Altamonte na nakadak sa boardwalk noon. Kasalukuyang papauwi naman ho ako noon nang masalubong ko yung dalawang babae na patungo naman dun sa nakadak na yate ng mga Altamonte. Eh sir, nag-iisa lang naman yung yate nakadak dun, kaya sigurado kong dun ang punta nila. Ganun ba? Eh bakit ngayon ka lang pumunta dito? Eh sir, ngayon ko lang ho nabasa sa dyaryo eh. Tsaka mali naman ho yata yung nakasulat dun sa balita na nag-iisa lang yung babae dun. Actually, pwede nating hingan ng tulong ang DSWD para mabigyan ng suporta ang pasyente. May mga social worker doon para tingnan ng pasyente, para hindi na kayo maabala. Yun naman pala, Aguilar eh. Pwede naman pala eh. Dok, kung iuwi ho ba namin pansamantala yung pasyente, pwede ho ba yun? Pwede, Carlos Miguel. Pwede mong lipat o iuwi yung pasyente kung yan talaga yung desisyon mo. Pero, pipirma ka lang ng waiver. Anong waiver? Well, yun yung nagpapatunay na wala nang pananagutan ng ospital na to kung iuwi o ilipat mo yung pasyente sa ibang ospital. Yun lang. Dok, hindi ho ba kami magkakaproblema kung sakaling iuwi muna namin ang pasyente? Hindi naman no. Yun nga lang kahit na nagkakawang gawa kayo, kailangan pa rin namin kayong kunan ng impormasyon tungkol sa inyo. Para naman kumpiyansa sa ospital na nasa mabuting kalagayan ng pasyente. Aba, doktor, hindi ho kami masasamang tao kahit ho magpa-imbestiga kayo. Diba? Sa amin malaking bagay ang tulong na gusto niyong ibigay. Ang tanong handa ho ba kayong iuwi at alagaan ng pasyente habang wala ang kanyang pamilya? Meron akong kaibigan na surgeon sa Boston na pwede kong i-recommenda sa'yo, Carlos Miguel, para sa operasyon ni Cecilia. Talaga ho, Dok? Oo, meron. Teka. Tawagan ko muna siya, tapos if I hear word from him, tsaka kita tatawagan. Sige ho. Salamat, Dok. Sana magawa sa lalong madaling panahon. Huwag kang mag-alala. Maayos natin yan. Thank you. Raul, wala na sa Pilipinas si Olga. At may pamilya na siya.
Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ron. Tanggapin mo wala na si Olga. Kung nandito man siya, wala akong gagawa. Hindi ko yan! Ron! 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 Tama na, Ron! Tama na! Tama na! Tama na! Ron, tama na! Tama na, Ron! Tama na! Ano ho ba ngayon ang plano niyo sa kanya? Ano pa? May alagaan. Alam mo, naisip ko rin baka may magandang ibunga tong ginagawa ni Kilir eh. Malay mo, mayaman pala yung pamilya ng babaeng to. Di, pag nalaman niya kami nag-alaga sa kanya, bigyan kami ng malaking pabuya, di ba? Sandali. Naipagbigay alam niyo na po ba sa pulis ang pagkawala niyan? Really? Matagal lang nasa Canada yung Olgang yon? Naniwala ka naman. Vladimir, kung matagal na yung Olgang yon sa Canada, katulad ng sinabi ng dear sister niya, eh sino naman yung nakita ng private investigator mo na Olga kung ganon? Kakambal. Anak, pupunta ka ba sa ospital? Sasama ko, ha? Ay na naman kayo, yung kulit-kulit niyo talaga. Kung naghahanap lang talaga kayo ng sakit ng katawan. Gusto ko lang naman madalawang kapatid mo. Nay, kung gusto ni ate na nandun kayo, lagi niya kayong hahanapin. Eh kayo rin naman ang nagkwento sa akin na nagtataka kayo kung bakit kayo pinapaalis nung huli niyong punta doon. Ay, siya nga pala. Teresing, Rosia. Eh, bukas pahahabol ko sa pangumagang dyaryo. Ngayon, kung di man makahabot sa pangumaga, siguro sa panghapon na. Oo, maraming salamat to. O sige, paano? Mauna na ako. Maraming Sige salamat. po. Glenn. Teresing, mabuti naman naisip mo yun. Wala lang ho. Gusto ko lang makatulong. Salamat talaga. Hanggang ngayon, talagang kumokontra pa rin ang utak ko doon sa gusto ni Carlos Miguel na yon para sa babaeng yon. Tiruin mo? Pag-aaksayahan niyo ng pera yung Ceciliang yon? Ano mo, Victoria? Hayaan mo na lang yung anak mo. Harangan mo ng 10 sibat si Carlos Miguel. Eh, hindi mo na mapipigilan yon. It just shows na hindi mo na talaga pwedeng kontrolin ang puso't isip ng anak mo. Ang dami naman kasing babae, bakit kasi yung pa? Peste! Hello? Yes, good evening. Hello? Nandiyan ba si Strawberry? Strawberry?
Walang strawberry dito. Wrong number. Ate, nahihirapan na talaga akong gawin. Hindi ko matanggap. Napapalitan ng itsura ko. Ang mukha ko. Parang hindi ganun kadali. Look, Olga. Pag pumayag ka na palitan ng mukha mo ng mukha ni Cecilia, bukod sa mamahalin ka ni Carlos Miguel, hindi ka na kailangang mag-alala kay Raul na yun. Okay. Okay, fine. Sabihin natin ngayon, napapayag pa rin si Carlos Miguel ayusin ang mukha mo pag inamin mong ikaw si Olga. Pero ang tanong, mamahalin ka ba niya? Paano yung banta sa'yo ni Vladimir? Bilang stepfather ni Cecilia, gusto kong paalam sa inyo yung plano ko para sa kanya. Gusto ko sanang dalhin siya sa Amerika eh. Paayos ko yung mukha niya. Alam mo, Iho, sang-ayon ako dyan sa plano mong yan. Gusto ko rin sana kausapin si Aling Mariana. Oo, huwag mo na alalahanin si Mariana. Ako na ang bahala, ako na ang magsasabi sa kanya. Iyo, kung... Huwag mo naman sanang mamasamayin, pero kung maaari sana eh, madaliin mo kung ano yung pinaplano mong yan. Tatapatin kita. Alam mo, kahit na hindi ako ang tunay na ama ng batang yan, nahihirapan ako sa tuwing nakikita ko sa ganyang kalagayan si Cecilia. Huwag kayo mag-aalala. Inaayos ko na lahat ng papeles na kailangan. Salamat po. Salamat din sa'yo, Iho. Yeah, sure, sige. I'll tell Vladimir about your proposal. Oo, siguradong matataypan niya yun. Oo, after all, di ba in ngayon yung mga internet cafes? O sige, I'll give you a call when I get the feedback from him. Okay, sige. Okay, bye-bye. Charity, can I tell you something? Yeah, sure. Ano yun? Iuwi ko na dito si Raul. What? Nak? Hindi ka makatulog? Siguro, iniisip mo kung tama yung desisyon mo. Naampunin natin siya dito. Hindi, Nay. Alam kong tama itong ginagawa natin. Sabagay, okay na rin andito siya. Para bang bigla ako nagkaroon ng anak na babae. Tulala nga lang. Ano kaya kung
ampunin na lang natin siya, Giler. Pag wala talagang sumunod na kamag-anak niya. Naisip ko kasi hindi nakakatulong sa kanya yung pagkaka-confine niya sa institusyon eh. Bakit sa tingin mo, pag dinala mo siya dito, gagaling siya? Dito makikita ko siya. Alam ko kung anong ginagawa niya. At maaalagaan ko siya. Vladimir, I'll be honest with you. Hindi ako komportable sa plano mong yon. Charity, matagal kong napabayaan ang kapatid ko. At alam ko malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Minsan sinisisi ko ng sarili ko kung bakit to nangyari sa kanya. At ito lang ang nakikita kong paraan para makabawi sa mga pagkukulang ko. Please, Charity. Ito lang. Hello? Good morning po, Don Ramon. SPO1 Enriquez. SPO1 Enriquez. Napatawag ka. Anong balita? Meron bang development dun sa kaso? Well, may lumutang pong witness. Sinasabi po niya na may nakita siyang 2 babae nang gabing sumabog ang yate niyo. Ha? Naku, Turing, wala si Juancho. Nasa ospital at binabantayan yung anak ko. Ano ba yan? Kailangan ko pa naman siyang makausap. Ipapagawa sana ako eh. Rush pa naman. Huwag kang mag-alala. Pag-uwi, sasabihin ko agad. Huwag na lang, Mariana. Di bali na lang. Babalik na lang ako at tsitsempohan ko kung kailan siya nakakaluwag. Nagpasensyahan mo na to. Yun na. Tulong ko sa anak mo. Salamat. Sige, tuloy na ako ha. Salamat ulit, Turing, ha? Sige. Mag-iingat ka.